Di ba, no? Sa operate. I-pray ka na ba nun? Kasi hindi ko kasi stop mo. Ay, 580 para to. Sorry. Operate the prayer. Operate the prayer. Operate the prayer, Sister Grace. Hindi pa ito. Ito ko wala. Sister Marie, Hindi baka kasi nagkamali na 200 sa solid yung... Sister Marie, please. Kaya nakalimutan ko tuloy. Ang pamasko yun, sis. 70. Okay, so start na tayo. Sister Marie, para ulo. Ha? Kasayang di ba man? Hindi ko kaya. Parang yan dito ko sa Okay. bracket na. Okay, so lagyan natin ng konti ito. Sibu-siji, ah. Sige, pray tayo mga kapatid. At pwede magkape dito, pwede kasi Sunday school naman ito eh. Sa worship service, hindi natin naalam mag-copy, mag-pray, Pero ito yung question and answer. And then, sige, pray tayo. At maski sa mga nanonood, ay welcome po sa ating Sunday school. Thank you sa mga ating mga bisita. Thank you sa nagdala. Sabihan ng Panginoon. So, ginagawa po natin, maski kayong mga nanonood, ay meron tayong Sunday school. Ang tawag natin dito ay doctrinal. Kung meron kayong mga question and answer, ay ito yung pagkakataon. No? Na tayo mag-aral. So, meron tayong mga ilang minuto. 20 minutes din. Tapos na rin po tayo. Sige, pray tayo. Maraming salamat o Diyos sa pagkakataong ito na kung saan ay muli mag-aaral kami ng sita. Ito ay ang aming pagkain ng tayong kaluluwa. Dalain ko po Diyos ang mga nasa kusina, ang mga nasa loob, at ang mga nanonood. Ito ay magbigay ng kaalaman, kaunawaan sa aming spiritual life para ang mismong mga nanonood nakikinig ay may natutunan, may nalalaman. Dahil yan ang sabi mo sa sita, bilang isang pastor, na OFW Missionary Evangelist Pastor, and this is my ministry, to teach them, observe all things. In Jesus' name pray. Amen. So, sa mga baguhan, ang tawag natin dito ay Sunday School. Pag-aaral ng sita ng Diyos. Dahil dito, inaaraw natin ang question and answer. Meron kayong tanong, o kaya ako magtatanong, kung meron kayong naintindihan. At kung hindi nyo naintindihan, pwede kayo magtanong. No? We are not allowing debate, argument, but I'm allowing question and answer. No? Pag di ko taga alam, sabi ko, next, ating sasagutin. No? So, ang tawag natin dito ay Discipleship Training Class 2. Kasi natapos na tayo sa Discipleship Training Class 1. So, nakapokus tayo sa, ito review lang Christian growth. Kasi, napaka-importante na malaman ng bawat mananampalataya o sa iglesia nito na yung sasabog natin na basic foundation. Everybody say basic foundation. Basic foundation. One more. Basic foundation. Napakahalaga sa isang iglesia, masikang nanonood. Napakahalaga sa isang iglesia, lalo na ikaw ay may tawag o ginagamit na ng Diyos. Dapat may pundasyon. Kapag walang pundasyon, madami ang natitibag, nagigibag. So, isa sa mga basic foundation natin, yung Christian growth. Everybody say Christian growth. Christian growth. Ang Christian growth, kasi meron nga tayong sa mga baguhan at nanonood, konting review, ano ba yung ating basic foundation? Ang tawag natin ito ay 5, sa hangguman, Gaylord, 5. Okay, ano? 5 basic Christian foundation. Kaya kung ginigit itong basic foundation, kasi ito'y common na minsan nakakalimutan ng mga mananampalataya ang pundasyon. Minsan nakarinig yung sita ng Diyos, nag-pray, naglingkod na, akala niya matatag na sila. Pero hindi ka pwede maging matatag kapag hindi ka, wala kang alam sita ng Diyos at hindi ka nakikinig. Ano ba yung 5 basic foundation?
Ito yung laging ginigit. Number 1, how to be saved. Puro tayo how, ha? Para madali nyo ma-review. How to be saved. Napaka-importante sa isang mananampalataya, born again, alam niya paano siya naligtas. Isa yan. Number 1, major. Ang tawag ko dito ay major, hindi yan minor. Bakit major? Kasi ito yung pinakasusi ng lahat. Kahit anumang talento mo, abilidad mo, potential mo, pag hindi ka saved, sayang. Ano ba kayo? May kausap ako? Amen? So, ang foundation pala ni Pastor at ang iglesia ito ay malaman mo how to be saved. Iyan ang unang pundasyon. Number 2, how to share. Kapag alam mo, you are born again, you are Christian, you are genuine, dapat alam mo paano mag-share ng, paano ka na-save. Di ba? Importante yung how to share. Kaya dito, nire-review ko kung paano ka mag-share. Walang personalan, masiko nanonood. Minsan masik Christian or worker, hindi alam paano mag-share. Minsan tinatawagan pa ang pastor. No? Minsan tinatawagan pa ang leader. Eh ngayon, may problema. Ang problema, pastor. O yung nagtutulong ng pastor, o kaya hindi nagtutulong ng pastor. Kaya tinuturuan ko kayo. Amin po ba yan? Amen. Kaya dito dapat alam niyo how to share. Kaya pasensya na po kung lagi akong nagigiit. Kasi, importante yan. Para kahit saan ka pumunta, umuwi mo kayo sa Pilipinas, pumunta kayo sa ibang bansa, hindi natutunan ko doon, nakapakinggan ko. Ito pala yung how to share. Di ba? 3, how to grow. Siyempre, naligtas ka na, naintindihan mo kaligtasan, mayroong isang tao, gusto maligtas din, gusto pumunta sa langit. No? Ayaw mapunta sa impyerno. Ayun, isi-share mo yan. How to share. Nung alam mo ng kaligtasan, ligtas ka na pala, born again ka na pala, ay kailangan ko lumago. Kaya dito natin tinatalakay ang press. Alam mo ba ang press, di ba? Ito, sa mga hindi nakalam. Para ka lumago, kailangan mo ng press. Everybody say press. Press. One more. Press. Press. Ito, naalala ko yung press sa company, press machine. Dito ba yung sinimang press machine dito? Walang personalan, nakakalungkot, ibang lahi. Yung sa Piantic pa ako. Meron pa lang mga ibang lahi sinasadya ang press. Yung press machine. Kasi, bayad na sila. Ang tagal sinasadya ng isang daliri, 1 million. Tapos monthly. Isipin mo, isang daliri, 1 million. Kaya yung iba, napapunta 3. Tapos may visa pa. Huwag niyo gawin yun, ha? Amen? Hello, amen? Pera ka na, uwi ka naman doon. Bawas naman. Hindi ba kayo? Yes, amen. Dahil ako'y galing sa press machine. Meron akong tiyatan na manual. Meron automatic. Ang delikado yung sa paa. Kagagalan mo. Akala mo, may pasok mo pa yung paa mo. Pag gano'n mo, tutol. Kasamaan mo pa. Yagan-tsugan. Sakay sigang inche. Wow! Tutol din na nun. Press. Pero tinutukan natin press dito, ito yung how to grow. Okay? Paano lumago? Number 4, na foundation. Ano yung, ano? How do you know you're Christian? How do you know you are Christian? Kasi, alam nilang saved sila, pero hindi alam kung anong kanyang identification. Marka. Di ba? Napaka-importante. Mga Pilipino pa naman, may isang marka. Branded. Anong brand yan? Ano mo? T-shirt mo? Di ba? Michael. Di ba? Ganyan, di ba? Adidas. How do you know? How do you know? How do you your? Your. Yan, maganda. Sinusubukan ko lang alam kung alam yung spelling in word eh. Lusok pa si Pastor, no? How do you know? You are Christian. Ibig sabihin, identification tawag yan. Dapat alam mo yung marka mo. Dapat dito sa church, alam mo marka mo. Lalo sa langit, alam mo marka mo. Hindi maiwasan sa tao yung marka, branded. Diba? Ang iba, mas nagkakahirap, gusto branded eh. Wala na machaw-chaw, gusto branded pa eh. Kaya kayo? So, I give emphasize about identification. Dapat alam mo yan. Kapag di mo alam yan, problem ka rin dito. Bakit di ka say? Kasi di ko alam yung ano eh. Last. Meron pa tayong 10 minutes.
Ano to? How to serve. Siyempre, lumago ka na, ligtas ka na, alam mo talagang Kristiyano ka, dapat alam mo kung paano ka maglingkod. Ang tawag dyan ay ministries. Hindi ka taga-upo. Kung ba sa basketball, bawal sa atin mga maglalaro dito ha. Bawal ang bangko, buti ka lahat, nakapasok. Ayos ba yung coach? Bawal sa akin yung bangko. Dito rin, sabi mo sa inyo tabi, bawal ang taga-upo lang dito magbutas ng bangko. Come on, sabi mo sa inyo tabi, bawal ang taga-upo. Amen? Dapat gumagalaw, sabi nga eh, galaw-galaw, makakatingin ka. Diba? Galaw-galaw. Sa church, dapat gumagalaw. Sad to say, maski ko nanonood, maraming matagalan sa pananampalataya. Hindi alam kung saan siya paglilingkod. Hindi alam niya kung saan linya niya. Kasi hindi nga inaalam, hindi discover. Kung hindi niya alam, talk to me. Okay? I will pray for you. And then, isasabihin ko sa'yo. Kasi ang pastor nag-aaral sa seminary at nag-pray at nag-aaral, nadidetect yan, nandalaraman yan. Kasi, lagi merong intimate relationship. Napano niya? Kaya kung maski sa pamilya ko, maski ano, meron akong tumingin. Titingin yung kanyang body language, kanyang mata, ang kanyang aura, ang kanyang kilos, kung saan siya nababagay. Kung right time na ba o hindi pa right time. O minumol muna o preparation. Amen po ba? Amen. Paano mo nalaman? How to serve sa ministry. Kaya, pero kailangan mo muna ng discipleship, training. Class. Kaya maraming talented, gifted, galing-galing ko eh. Alam ko lahat eh. Pero pag hindi dumating sa training class, orientation, dalawa lang yan. Wala personalan, ano yun? Unang P, ano yun? Pasaway. Everybody say pasaway. Dapat din tayo pasaway, amen? Amen. Pangalawa, pag magaling ka nga, magaling nga ako. No, meron ka kasi, pag magaling boss, malaking boss, ito, pwede ito magpastor, ito, picture na ito, ito. Yes! Pero pag dito dumating sa training class, iira lang P, pride of life. Magaling nga ako. Pero pag dumating yung pagsuproblema, na-criticize, na down. Why? Walang foundation ng class. Kaya importante ang class. Amen? Meron pa tayo 5 minutes. Okay. Buburahin ko na to. Magtatanong ako. Nandito na tayo sa how to grow. Natapos na natin kung how to be saved doon. Natapos na tayo how to be shared. Dito tayo sa how to grow. Buburahin ko na munang how do you know that you are Christian and then how to serve. Actually, yun ang pinaka-basic foundation ng kailangan ng iglesia nito. Lalo na kung kayo uuwi na, ay napakaganda na pag-uwi ninyo sa Pilipinas. Gagamitin kayo doon. No? Napakasarap, good morning. Napakasarap yung habang nabubuhay ka, patanda ka na, paedad ka na, nagiging meaningful ang iyong buhay. Amen? Amen. Lagi ko sinasabi sa inyo yan. Ang SGIM, as a Christian, lalo na ikaw. Discern ng pastor. We are OFW winner. Ayoko kayo maging loser. Everybody say, OFW winner. Hindi tayo loser. Tama? Paano magiging winner? You need press. Ano yung press? Prayer. Dapat marunong ka mag-pray. Pagsubok, problema, pagpapala, may pangarap, may plano, lahat ng aspeto, isumbong mo muna sa Diyos. Sabi nga, talk to God first before talk to others. Everybody say, talk to God first before talk to others. 1, 2, 3. Talk to God first before talk to others. Yan yung una. Kaya pag hindi ko sa mga Lord, salamat, buhay pa ako. Yan maraming bangungot, patay, hindi na nagising. Tama? Hello? Kaya, prayer is talking with God. Pasalamat tayo, lahat ng kinakain natin sa restaurant, lahat ng mga tinatayin, lahat na ngayon ay meron ng lason, may chemical na. Kaya sabi ng Bible, watch and pray. Ipinag-pray ang pagkain. Amen? Hello, amen? Hindi kung Christian ka, pag nag-pray sa pagkain, please, pwede ka mag-pray na kadila. Pwede ka mag-pray na sa isip. Kung ayaw buka yung bibig mo, puso. Isip. Pero kung gusto mo bukang bibig mo, bukang bibig mo kung sumulakin, baka lahat makakasabihin ano. Naging ano naman tayo. Amen? Amen. Pray mas sa pagkain. Dahil di mo alam kung anong kinakain mo. Ako'y nasa restaurant. Mas anong linis pala ng restaurant. Doon mo nakikita ang sikreto. Oh, restaurant ako eh. Alam ko yan eh.
No? Ano pa na yun? Kaya importante yung prayer. Sarap na sarap tayo. Ang linis, di ba? Tama ba? Pero pag nasa kusina na kayo, malalaman ninyo, meron talagang hindi may iwasan. Lalo pala ang inche. Kasama puro inche. Doon mo nakikita rin. Hindi ko sisirain. Pero sinasabi ko, kaya importante yung ano importante ang? Prayer. Trabaho ka. Pray. Di mo alam, nangihina ka, nalalata ka. Pray, Lord, nangihina ako. Pray. May sakit ka? Pray. Amen? Minsan, pray tayo, doktor, gamot. Tama yun. Pero habang narap yung doktor gamot, kausapin muna yung manggagamot. Amen? Wala kang pera, tatad ka ng utang. Tama? Hindi pa sama mangutang. Pero hindi ka nakakabayad. Lord, gusto ko makabayad. Pray. Amen? Lord, wala akong ipon. Lord, gusto makaipon. Amen? Tama ba? Lahat ng aspeto. Pray. Pray, pray, pray. 1, 2, 3. Pray, pray, pray. Number 2. Read God's Word. Kaya ano? Di ba napansin ninyo mga member sa ating SDIM? Nagdadala ako ng Word of God, di ba? That's my ministry. I'm a pastor. Nagtitignan ko kayo. Kaya mga hindi pa nakaka-involved doon, Brother Freddy, rather than after ng 1 to 2 months, kung pwede, maalagay dito sa member doon sa agenda pa, nakakabasa kayo ng Word of God. Kasi nag-send ako, every mas pagod ako, mas kumaga pa lang, nag-send na ako. Mas marami, bakit? Kasi that's my ministry. I'm a pastor. Nakuha niyo? Kaya nag-send ako. Kasi karamihan siya, 1% na ha? Karamihan sa inyo, hindi na nagbabasa ng Bible. Tama ba, hindi? Tama ba, hindi? Lalo na pagyakan tsugan. Di ba? Ang iniisip. Wala ka siya, kwarta. Kwarta. Di ba? Tsugan. Tama? Kaya tungkulin ko, maski sa Word of God na lang, pa isa-isa, nag-listen ako sa messenger. Amen? Kaya doon, kasi doon na makabasa kayo. Pag nagbabasa ka, rather than, di ba, pag nagbabasa, ano natin meaning yan? Kasi ito, prayer, talking with God. Read, ano yan? Read God's Word, ano ngayon? Spiritual food. Lagi yung tatandaan, pag read God's Word, spiritual food. Ready, begin. Read God's Word, spiritual food. Yan yung ibig sabihin niya. O, evangelism. Ngayon sa evangelism, ang kailangan natin dyan ay CPR. Memorize ito. O, 2 minutes na lang. Napakabilis. Kasi mamaya worship service tayo. CPR. Ako na magsasabi. Ang CPR, para lumago ka, pray, read God's Word, pero gusto ng Diyos, mag-set ka ng Word of God. Ano yung CPR? Condition of man. Everybody say, ready, begin. Condition of man. Katayuan ng tao, kalagayan ng tao, dapat alam mo yan. Who you are. Kung sino ka. Hindi ka sino ka, sino ka. Ano ba yun? Ano ba, Brother Pet? Sino ka o sino ka? Who you? Who you na lang, who you. Kasi pag sino ka, pangit di ba? Who you na lang? Listen na lang po. Okay. P, provision of God. Kapag alam mo makasalanan ka, provision of God. P, R, response of men. Dapat ka magpasya. Ano yung pasya mo? A, everybody sing. A, B, C. One more. One more. Ang ABC, accept Jesus Christ as your personal Savior, Lord God. Okay? B, believe God the Savior through Jesus Christ by grace through faith. Good morning. C, confess your sin, ask forgiveness to God, and repent. Okay, dito na tayo tapos. Sa susunod, pag-uusapan natin ang dalawang S. Ang S na isa ay support, at ang isa ay service. Gusto mo lumago? Sumuporta ka sa gawain ng Diyos. Lalago ka. Service, kuminis-pinis ka. Gumalaw ka. Sigurado. Lalago ka. Amen? Kaya pagpunta dito, support yan. Presensya niya, support yan. Yung ginagawa ninyo, pag tumutulong dito, service yan. Question, 1 minute. Oy, kaya ako, sabi ko pa. Okay, ha? So, I hope may natutunan kayo. Dalawa lang yan. May natutunan.
O, hindi, posible wala kayong natutunan, ha? Memorize o naunawaan? Let's pray. Maraming salamat o Diyos sa pagkakataong ito. Pinagkakatiwala ng misyon, no? Sa Sunday, may natutunan naman po kami. It is a basic foundation. Lalo na, Panginoon, ay we are in the last day. Kailangan namin, Panginoon, ang foundation. Lord, ihanda mo po mga kapatira sa praise team, kaming mga atin dito, ang preacher, at kami na involved dito, Panginoon, para magpuri sa iyo at maglingkod sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Ihanda mo aming puso't isipan sa pangalan ni Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santo. Amen, amen. Okay, meron kayong 5 minutes. Magchika, mag-copy, mag-share, magbayaran sa labas. Hindi dito. At mag-talking doon. Okay, sige po. Break time. Kung sa company may break time din dito. Siyempre, balance. Huh? Okay. Mga gusto mag-share, magkwento, sige po. Pakain na lang doon. Okay, so tapos na po kami sa Facebook. Atinore, thank you for watching. Mamaya naman po yung worship service. 1 million view. Thank you. God bless.